sindikato, smuggler, gambling lord, lahat na ng masamang sindikato, nandyan na finom ni Duterte, na pinagbigyan niya. Kaya nga tinawag pa niya si Atong Ang, ano mo gagawa mong tulong dito sa gobyerno? Imagine mo, Sogarol, makakatutulong sa'yo. Imagine mo, di ba? Tapos, economic advisor mo, Sogarol pa rin, smuggler, lahat nakatalanta dyan sa katawan, nandoon na. Gagawin mo economic advisor. So, may something talaga. Oo. Di ba? May something talaga. Meron talagang binabalak na mas masama pa para mahawakan nila ang ating bansang Pilipinas na sila-sila lang ang magiging bida o yung mamamahala, mamumuno. Ayun ang aking masasabi, Admin Rich. Tama ka dyan, AJ, no? So, ayun nga, yung sa panahon ni Duterte, ang ginawa niya, di ba inamin naman niya, may video, AJ, inamin niya, viral yan noon, na sabi niya, talagang pinayagan daw talaga niya ang Pogo, no? Talagang in-invite talaga niya ito nga si Atong Ang, sabi niya, Atong, yung negosyo mo, madami kang mga illegal na negosyo sa Davao. Halika dito, ano mo na yan, rehistro mo na yan. Tama nga, AJ. Alam niya na illegal yung mga gawain, no, ng mga negosyo ni Atong Ang. Di Pero ba? in-invite Alam na niya, alam. i-rehistro na daw, no? At para gawin ng legal, para makapag-buwis, no? Para ganito nga naman, pera. Tapos itong si Michael Yang na matagal na yan na lumalabas palagi sa investigation. Lumabas yan sa investigasyon ni Ping Lacson noon, no? Ping Lacson pa. Sa Blue Ribbon Committee din. Lumabas yan na itong connection ni Michael Yang sa shampoo laboratory, no? Tapos inimbestigahan din yan ni na Asyerto at ng kanyang team. At nakita nga nila na itong si Michael Yang ay sangkot, no, nagmamay-ari ng iba-ibang mga shabu laboratory. Pero nung sinabi nito, yung binigay ni Asyerto, yung kanyang report dito kay Duterte, una muna kay Bongo, no? Special Assistant to the President, ay kay Bato de la Rosa muna. Walang ginawa si Bato. So ang ginawa ni Asyerto, lumapit kay Bongo, baka si Bongo maibigay niya kay Duterte yung kanyang report. Wala ding ginawa si Bongo. Tapos kinausap na niya dating Pangulong Duterte. Ayun na, AJ. Kinausap na niya si dating Pangulong Duterte. Ayun na. Nag-iba ang ihip ng hangin. Binaliktad na siya ngayon, no? Siya na ngayon yung inakusahan na sangkot daw dito. At yung kanyang mga kasama sa pag-iimbestiga ay ginanon. May inambush, merong mga talagang Tama! ginanon. At si Asyerto ay nakapagtago. Nagtago siya, Yes. kaya nakasurvive siya. Kaya nung siya ay nakasurvive at nag-iba na nga ang Pangulo ng Pilipinas, ayan, lumabas talaga siya para ikanta, no? At pinakita niya AJ detalyado yung kanyang yung kanyang report, yung timeline Yes. nandiyan, detalyado, Yes. hindi mo masasabi na gawa-gawa talagang detalyado. Yes. At nandun yung mga iba-ibang mga tao, yung pyramid. Si Duterte ang nasa unahan, tapos nandiyan yung Taas, mga yes. yung kung sino-sino Galamay. yung nakasangkot, no? Bongo, Bato, kung sino-sino pa. So hindi mo masasabi na talagang ginawa kasi yung timeline, no, detalyado. So ang nangyari, ayan na nga, nagbago ng presidente at ikinanta sila ngayon, pati si Arturo Las Cañas, no? Na ganyan yung Yes. ginagawa nila. At yan nag-umpisa na, no, na talaga namang galit na galit sila sa Pangulo natin, AJ, no? Kasi hindi sila tinotolerate sa kanilang mga Yes. Tama kasama. ka. Tama Diba? yan, Admin Rich. By the way, Admin Rich, magbabasa tayo ng ating mga comment ng mga ating Sige. uh, viewers, no? Sabi ni Carmelita Torrejos, no? Ano na ba ang ambag ni Sara Lustay sa bansa para sabihin na mataas ang rating niya? Ano nga ba, Admin Rich? Wala. Ano nga ba ang ambag? Wala. Definitely, Wala siyang ambag. wala. Ayun, no? Ito pa nga sa natin, babasahin natin, no?
Sabi niya ni Samuel, no, X6B. Sabi niya, may malaking problema tayo sa matanda na to. Sino kayang matanda dito? Alasar talo lang kayo kasi wala kayong masabi na tama eh. Puro kayo pa, naniniwasa sa sinungaling ay sinungaling. Ang naniniwasa magnanakaw na Duterte, magnanakaw din kayo. Di ba? Ganyan naman yun eh. Sabi nga, magkapatid yung dalawa na yun eh. twin ano yun, sister at twin brother. At meron pa rito, no, sabi rito, sabi ni Rosalino, Bartolata, maraming baliw na talaga dito. Oo, tama-tama, totoo yung sinabi, maraming baliw na talaga dito. Dahil sa mga Duterte yan, imagine nyo lang yung mag-ama, no? Nagtetek ng fentanyl, kaya nasasira na ulo dahil sa hallucination na kanya naranasan. Every time na nagpe-fentanyl siya, every time nagmamariwana sa Duterte, nakakaramdam siya ng hallucination. Aba, mental health issue yun. Mental disorder yan. So meaning, baliw. Tama ka dyan, no, sa sinabi mo. but not applicable sa amin dahil hindi namin gumagamit ng sigarilyo nga, nahihilo ko eh. Kaya wrong ka, no? Wrong choice of word ka. Huwag ka nagtuturo sa wrong tree, di ba? Don't back at the wrong tree, sabi nga. Lalo't na, umaamin na ang Duterte na sila ay gumagamit. Wake and bake. Ganyan, di ba? Mga ganitong anong kaliw. Droga sila. Kunwari, galit sa droga, pero, oh God, I ate drugs. Yung pala naman, nilaklak in drugs. Hindi pala ate pala. Nilaklak pala yung drugs. So, sa mga supporter ng Duterte, hindi ko na kayo gigisingin. Hayaan ko na kayong mabangugot sa mga pagagawa ninyo. Tama. Ay, tapos natin basahin to, no? Next time naman, no, mamaya-maya. Tama talaga yung sinabi mo, AJ, no? Sabi ko nga sa'yo, di ba, nung pupunta kami ng The Manila Pen, may kasama kami na taga Davao. Oo, nakwento mo sa akin yan eh. Davao. At itong taga Davao na to, meron siyang very important role na ginawa, no, doon sa immigration ni Duterte. So ngayon, Duterte that time. ang sabi niya ha, hindi ko na sabihin yung pangalan niya, baka mamaya ganunin yung no? So, sabi niya, ano naman yan open secret daw, no? Open secret daw sa Davao na si Baste, ganon, si Pulong, ganon, na kapag pumupunta nga daw yan sa bar, kasi palagi daw nagbabar, kaya pala hindi pumapasok sa HOR, no? Kapag pumasok daw sa bar, naglalabasan na daw yung mga tao kasi natatakot na pagtripan. Tapos alam din naman natin, yung bunso, work and bake. Tapos alam din naman natin, yung vice-presidente, may vice-presidente ba na, kumbaga kung matino ang pag-iisip niya, no, magpapaganoon ng ating presidente, pagkatapos nag-threat sa online pa, nakakakita ang maraming tao, pati ibang bansa, no? Kaya nakakahiya talaga. Headline tayo noon, AJ, no, sa iba-ibang mga mainstream media ng buong mundo. Headline, si Sara Duterte na nag-threat siya sa Pangulo natin. Ang sabi nga ng isang political analyst, kung sa ibang bansa na yan, wala na, nakakulong na ngayon yan, no? Grabe lang talaga ang demokrasya sa ating bansa. Pero gawin niya yan sa ibang bansa, nakakulong na siya. Or kung sa China niya ginawa yan, ay disappear na siya. Bitay na siya, bitay na. Oo, bitay na talaga. So pasalamat siya ngayon, no? At ang Pangulo natin ay hindi kasing ugali ng tatay niya. Kasi kung ang ugali ni PBBM ay sing ugali ng tatay niya, natitiyak ko siya, ganun na siya ngayon, no? Pasalamat siya at mabait ang ating Pangulo. So, mabalik tayo doon sa taga Davao na nagsabi, open secret daw yan. Alam naman daw yan ng mga taga Davao na ganon, no? Ganon yung pamilya na yan. Alam daw, no? Pero dahil nandun yung atmosphere of fear, no, yung takot,
ay ano na lang sila, tahimik na lang sila, 'no? At meron pa nga, AJ, 'no, yung isa kong, kaibigan na taga Davao din. Ang bahay niya malapit kina Duterte. Ang sabi niya, Mhm. ayaw na daw talaga niyang sumuporta kay Duterte, pero hindi daw niya maipakita. Kailangan siyang sumuporta kasi kapag hindi daw niya ginawa, gano'n daw siya, 'no? So, Yun. yun lang, Laging may AJ. threat, no? Oo, oo. AJ, kita naman natin, 'di ba, ganyan naman ginagawa din nila sa atin, oh. Anong sabi? Sa 2028, gano'n kayo lahat, 'di ba? Yan Sabi yung nga, di ba? sinasabi ng mga 2028, ito. pag nanalo si Sara, lahat kayo ubos. Di ba? Sa Oo, 'di atin, ba? ginagayon niya tayo. Doon pa lang ba't natin siya iboboto? Bakit pa Hmm. iboboto ng mga kapwa natin Pilipino isang taong, ngayon pa lang may threat na sa buhay nating lahat. Oo, oo, 'di ba? Kaya eto, nakikita ko, majority ng mga Pilipino wala na, hindi na talaga sa kanya boboto. Kaya nga kailangan talaga nila ngayon ng peke na survey, 'no, pabanguhin ang kanyang pangalan. Yes, At totoo yun yan. nga, hindi mo yung, nai-post ko nga ito mga ilang araw na nakakalipas na ayon sa aking puting loro, 'no? Itong puting loro ko na 'to, AJ, ay galing ito sa Duterte camp na nagpapanggap Oo. na Duterte pa rin, pero hindi na siya Duterte. Pero nagpapanggap lang siya para siyempre makapag-spy. So sabi ng aking puting loro, di umano ay merong 100K na mga, bago 'to, bagong troll farm, bagong mga trolls, 'no, na, binayaran, kasama ang nag-funded dito ay China. Para daw ito, 'no, in preparation sa 2028, ang kanilang, job description, AJ, itong mga trolls na 'to, 100K, ay, pumunta sa mga BBM vloggers o yung BBM supporters at, magkokomento ng kung ano-ano, ipagtanggol si Sara at saka sirain si PBBM at saka at the same time mag-post sila ng, pagbo-boost, 'no, bu-boost nila si Sara Duterte, pabaguhin ang pangalan, tapos mag-post din sila ng mga bangag-bangag kung ano-anong mga paninira sa ating pangulo. Kung mapapansin mo, AJ, marami sa'yo, 'no, sa newsfeed natin dumadaan na puro paninira sa ating pangulo. Eto na yung resulta, Yes, totoo yan. 100K troll farm na bago 'to, lahat 'to bago. Binayaran 'yan in preparation sa 2028. Pabanguhin ang pangalan ni Sara Duterte, siraan ang administrasyon, si PBBM, para umangat si VP Sara. 'Yun ang kanilang gawain ngayon. Yes. Noted na tayo dyan kasi marami na tayong napatunayan o na-check ng mga tol, no, ng mga ninyo ng mga Duterte na wala Pangulo, no? Kahit ito ay alam naman nila na fake lang o AI, ay taga ipapakataga nila, sinasadya taga nila. Para nga naman, ah, ng, kaya hindi na makaangat-angat to itong si Sara dahil hindi na siya makaangat dahil una-una, siya mismo ang nagpapabigat ng kanyang kinalalagyan. Hindi na siya makaangat Correct. kahit anong gawin niya. Mm. Tama ka diyan, 'no? Mm. Sara, ginagawa niya, una-una kababuyan nga ang talaga. Imbis na itong ang ating bansang Pilipinas ay nagkaroon ng isang vice president na hindi mo alam kung napag-aral ba to o hindi eh. Mm, mm. Lawyer nga ba totoo o dahil sa connection ng kanya. Tama. Korek ka diyan. Ito bang si Sara na to ay tagang napag-aral ng law o dahil nga lang sa connection din? Kasi Parang sa hindi, akin, on 'no? my part, no, kapag ikaw ay napag-aral ka, napagtapos ka ng college, sa mga question na ibabato sa'yo, kahit pa paano, masasagot mo ito. Hindi mo man alam o hindi mo pa man nagagawa isang bagay, kapag naitanong sa'yo, ang magiging unang sagot mo dyan ay aamin na hindi ko pa nalalaman yan, pero alamin ko para magawa natin ng tamang pamamaraan upang ating masikaso at naibigay sa dapat mabigyan ng mga
insentibo ang mga tao na dapat makinabang. Ganun dapat. Pero pag ang isang lawyer, ang sagot, kasi lawyer si Sara, nung tinanong siya ng isang, ng congressman yata yun, so, whoever he is, no? Ang tanong kasi sa kanya sa hearing ay, Ma'am, are you aware of free Wi-Fi program ng ating gobyerno? Di ba ang sagot niya, yes. Tapos, this is under, loading, tagal, no? Na-estatwa na yata. Natitigan yata ni Medusa. Na-freeze. Until the... Oh, asan si AP? Oo. Sa dami ng mga dokumento na hindi ko pa na-review. Pwede niya sa ikatwiran yung ganun. Para lang may masabi siya na kanya talaga. Na meron siya tanong ginagawa at meron siyang kaalaman na kaunti, di ba? Kasi simple na lang yan na sagot na tanong Para masagot mo rin siya ng, kung di mo talaga nabasa, hindi mo pa alam, pero ibig sabihin, ikatwiran na, ay, hindi ko pa siya nababasa dahil marami pang nakatenga na nauunang mga dokumento na iniisa-isa kong repasuhin at aralin. At siguro ito unahin ko na siya. At kung nasa ilalim man siya, uunahin ko na para kahit paano ay may bigyan na sa ating mga estudyante. Ang kanilang pangangailangan sa internet, free internet. Dapat ganun, hindi yung papasa mo na lang sa iba. Kasi nga, Deputy Secretary ka, Vice President ka, tapos bobo ka. Tama talaga yung sinasabi mo dyan, AJ, no? Nakakahiya yun, no? Na biruin mo, secretary siya, pagkatapos hindi niya alam kung ano yung programa ng DepEd, no? Ng ahensya na kanyang hinahawakan. So, pinapakita lang niya talaga na siya ay 80-80. Yan. So, At ito tamad. pa, AJ, no? Sasagutin lang natin itong meron kasing dito, Yes. comment, no? Sasagutin lang natin itong nag-comment. Ang sabi nung nag-comment dito ay, Ma'am, prove it. It's better to accuse. Ma'am, prove it. It's better to accuse. Baka naman ibig mong sabihin na i-prove muna, no? Kumbaga, wag puro akusa, i-prove muna. Yung tungkol sa troll farm ito siguro, no? So, eto, i-prove natin na ang mga Duterte ay gumagamit ng troll farms at talagang may support dito ang China, no? So eto makinig. Una muna ito. Hindi nyo kita, ako na magbabasa. Duterte camp spent $200,000 for troll army. Oxford study finds. July 24, 2017. 2017 ito ang nakalagay dito, this article published in 2017, no? Ang nakalagay dito, University of Oxford study found the 200,000 around 10 million, no? During the time na ang laki-laki nito, no? Was spent to hire trolls who would spread propaganda for President Rodrigo Duterte and target opposition, no? So, sabi dito, doon sa kanilang pag-aaral, merong 28 countries na gumagamit nito, no, mga troll farms, at isa na ang Pilipinas. At yan, si Duterte yun, no, nag-hire ng troll farms. Ngayon, fast forward tayo sa panahon na natin ngayon, no? Ito ay 2024, no? Tolentino bears evidence of China troll farm to discredit Philippine government. Ayan hindi nyo lang kita ako na magbabasa. Sabi dito, Manila, Philippine Senator Francis Tolentino on Thursday exposed an alleged hidden and sinister operations of China against the Philippines using a troll farm. The work of Infinitus is to provide keyboard warriors
he said in Filipino. Aside from the contract, Tolentino also presented to the committee a copy of check. May cheque, may resibo si Tolentino. Ang sabi niya, Yes, totoo yan. Nakita nagpapakita natin siya ng yan. resibo, no, si Tolentino. Ang sabi niya dito, with supposedly shown that the Chinese embassy paid infinitus 930,000 for its services in September 11, 2023. All this proved that China funded a troll farm to discredit not only the Philippine government but also certain personalities in the country. So hindi lang yung gobyerno kundi yung ibang mga government official, lalong-lalo na ang ating Pangulo. During the time na inimbestigahan ito ni Tolentino, nandun nagkalat yung mga misinformation, malinformation about the president, yung mga video ng pulburon at kung ano-ano pang paninira sa ating Pangulo. So sabi pa dito, this is not normal public relations. Neither it is a normal PR campaign. What's being done is to openly provide information and convey the policies to the Chinese government. Sabi pa niya, proof of this is an alleged service agreement between the Chinese Embassy in Manila and Infinitus Marketing Solutions, a Filipino registered Yes, corporation tama. based in Makati, sabi ni Tolentino ha. So eto daw no, to make the story short, na pinalabas niya dito no, yung copy ng contract at eto ha, hindi ito dininay ng China. Hindi nila Yes. dininay, no? At hindi nila pwedeng i-deny kasi nandun yung cheque na talagang nagbayad sila sa Infinitus at may kontrata. So, hindi lang yan ha, hindi lang yung Infinitus na yan. Eto pa, hindi nyo kita, ako na magbabasa. Chinese name X account, dating Twitter, spread fake news to defend Dutertes. Ang sabi ng isang grupo no na Press 1 PH no. So ang sabi dito, Manila Philippines Independent News Group has uncovered a network of X accounts with Chinese names that have been spreading fake news and fueling discord among Filipinos, especially when members of Duterte family are being criticized. So every time na si Sara Duterte ay may mga lumalabas sa kanya na mga masasamang balita, every time na nagkakamali si Sara Duterte, katulad ng sabi puputulan ng ulo si PBBM, maglalabas itong mga Chinese account na to sa Twitter. Maglalabas sila ng mga disinformation about PBBM, bangag-bangag-bangag, pagkatapos ibubus nila, pupurihin nila si Sara Duterte. So yan yung gawain ng mga troll na to. So eto pa, during a House of Representative Tri-Committee hearing, Press 1 PH multimedia editor Nice Foro Valverdina revealed that as of 11 a.m. on Tuesday, they had discovered 107 accounts that were originally from Spanish-speaking nations but were converted to display Chinese names. So meaning to say, bumibili sila itong China, bumibili sila ng mga accounts, no? Kasi may ganyan na AJ, no? Yung bibili mo yung accounts pagkatapos gagamitin mo para siraan ang Pangulo, siraan ang gobyerno, tapos ibubus si Sara Duterte. So meaning to say, maraming ebidensya na ang mga Duterte with China ay nag-hire ng troll farm para siraan ang gobyerno at ang Pangulo. So yan, meron tayong Yes, proof tama ka dyan. hindi tayo fake news dito. At napatunayan yan sa TRICOM. Kung nanood ka ng TRICOM sa House of the Representative, napatunayan yan. At ang malaking ebidensya, yung mga DDS influencers at vloggers, pinatawag sa TRICOM at sila doon ay nagsipag-sorry. At umamin. Yung isa sinabi pa na, sorry, fake news. Ako, biruin mo, inamin, fake news sila, mga DDS. So anong masasabi nyo dyan, mga DDS? Yung inyong mga vloggers, influencers, Trixie, di ba? na sila ay fake news. Oo. Yan, AJ, nandun ka din, di ba? Nandun tayo. Yes. Sige, kwento mo. So ito na nga, no, nagsipag-iyaan pa itong mga nagmamatapang ng umpisa, no? Nagmaantatapang, no?
Pero at the end of the story is, umamin sila na sila ay pinapunta sa na all expenses paid by China. China. So, sponsor nila ng China for 2 weeks sila ron. Akala nyo ba yung free-ticket lang sa table and lodging? With matching, siyempre, pakimkim, no? Hindi pwedeng, hindi With ganon. bawat isa sa mga vloggers na naimbitahan para doon sa seminar, training nila sa China kung paano gagawa ng mga fake news at mga fake videos. Yun ang training nila kung paano na maigagawa na magbubus saan niya kanilang mga social media at palaganap nila ito sa ating sa lahat ng platform ng social media. Ito nangyari. Umamin din naman pala. Tapos ngayon, nagmamatapang na naman sila ngayon, di ba? Nagmamatapang na naman. At ito pa, may babasahin lang ako, no? Sabi dito ni Goyo, alam niyo ba mga bro, dating dugyot lang yung vlogger na to. Ngayon, parang umayos ng konti, bunga ng bayad. Sabi niya, hello. Alam mo, during that time na nakita niyo ako na nagbabike ako, kasi isa po akong atleta, isa po akong triathlete. So, ang training ko po noon is swim, bike, run. Kaya ako, dati medyo dark skin ako dahil babad ako sa araw. Halos buong maghapon ako nasa kalsada. Tumatakbo, nagbabike. Minsan tatakbo ako ng tanghali, uwi na ako madaling araw. Kasi nilibot ko buong Maynila. One time na nilibot ko mula sa Luneta, papuntang EDSA. Nilibot kang EDSA hanggang Monumento. Takbo lang yun. So, sila bang hindi itim nun? Yan na po aking training nun. Kaya kung makikita nyo ko, medyo dark skin. Pero actually, tagang maputi ako in person. Tsaka hindi ako dugyot. Isa lang po akong atleta na mahilig sa swimming, mahilig sa tamakbo, buong araw. Kahit maling araw tumatakbo, uwi na ako umaga na tumatakbo pa rin. Hindi ako mahilig maglakad during that time, no? Bacoor, Cavite, hanggang sa Manila, tinatakbo ko lang yan. Kaya medyo nagigindak ang skin ko. At saka isa pa, hindi ako takot umitim. Hindi ako takot umitim dahil pumuputi rin ako pag sa bahay lang ako, puputi rin ako ulit. So hindi ako dugyot. So, at saka isa pa, no? Isa po akong chemist, OFW. Kaya hindi ako dugyot. Correct. Yan, tama ka, no? So, ito, basahin lang natin itong isang DDS na bugok, no? Sabi ni Bernard Heron, 3694. We will only know in 2028. The question is whether Ngagba will survive, but I hope that doesn't happen because we want to see him in prison for life. Nakakulong na nga si Digong, ano? At ito Bernard, no? Merong possibility na si VP Sara Duterte ay makulong din. Alam mo ba yon? Kasi si VP Sara Duterte ay kasangkot din sa tukhang dahil ikinanta siya ni Las Cañas nung mayor siya ng Davao City, kasagsagan yun, kasagsagan din ng mga tsugihan. At eto merong bagong inintroduce daw si VP Sara Duterte ayon kay Las Cañas. Eto yung yung hindi siya yung tukhang na basta na lang gaganunin mo kahit saan-saan iwanan mo yung mga bangkay. Ang gusto daw ni VP Sara Duterte ay kidnap. Pagkatapos dadalhin sa Laod Quarry at doon gaganunin, ibabaon para palalapasin lang na missing lang kunwari yung tao. But in reality, yun ay tinukhang at yun ay ginanon at ibinaon sa Laod Quarry. Yun. Kaya eto, yung sinasabi mo gusto mong makulong ang ating Pangulo, BBM, dream on. Kasi wala siyang nilabag na batas. Kita nyo naman, pina-impeach siya. At dumaan ito sa tamang proseso, masinsin na proseso. Sa Justice Committee, nakita nyo naman siguro, binigyan ng laya yung mga makabayan black, yung mga leftists, binigyan sila ng laya para talagang sabihin, yung kanilang mga gusto. Pero, anong nangyari?
284 na mga kongresista ay nag-decide na ibasura ang impeachment laban kay Pangulong BBM dahil walang makita ni isang ebidensya. Dahil etong mga nag-file ng impeachment laban sa Pangulo ay nag-rely lang sa fake news, sa mga AI video at sa fake news, no? Sa peke na si Gutesa na nag-drop lang name, no? Din-drop lang ang pangalan ni Speaker. Yes. Gustong i-relate din si PBBM pagkatapos nung inimbitahan ng DOJ para magbigay ng salaysay Wala na. under oath, hindi na nagpakita kasi alam na siya ay nagsisinungaling at hindi niya kayang panindigan ang kanyang sinasabi dahil alam niya na sinungaling siya. At kapag